13 years old, nagbibenta na ako. And yung recent lang, nitong nag-pandemic, nag-resume ako ng business ko. Ganon ka? Thank God, dahil this is the day, tulad nga pong ikaw ang Diyos na gumawa ng araw na ito, upang kami po ay magkaroon ng pagsama-sama, Lord God, sa lugar na ito, O Diyos. Ngayon naman po, question is, saan pinanganak si Kuya Rodel? Pinanganak si Baby Renar. Ninang Renar, ayan. And Ninang Dina. Yes, Ninang Dina. Meron po ba kung binabanggit ng mga ninang? Sabi nga, declare natin He will be mighty in this land. And good health at mag-serve din sa Lord like Daddy and Mommy. At patuloy na pagpalain si Isaac ang kanilang buong pamilya. So thank you and... Ako kasi, sa experience ko kasi talaga pinalaki ko yung mga anak ko na nag-iisa ko, pero masarap na may katuwang talaga sa pagpupuyat, sa pag-aasikaso sa mga anak. At alam naman natin na ang mag-asawang ito ay matagal nilang hinintay at alam natin na talagang ibubuhos nila yung pagmamahal nila kay Isaac. At marami nagmamahal kay Isaac. Isaac is really an answer prayer. Araw-araw po pinagdadasal ko na bigyan ng anak si Alexa dahil ang tagal na, naiinip na po kami lahat. Halos hopeless na. Kaya nung pinakita sa akin ni Alexa through messenger, result ng pregnancy test, nasa school po ako na, may meeting kami. Talagang napahiyaw po ako tsaka umiyak kaya nagtataran pa lahat yung mga co-teachers ko kung ano nangyari. Thank you po kasi kasama namin kayo sa dasal. And ang laking bagay para sa kay Alexa din. Mr. DIY, always low prices. Sarap? Ganon ka? Nilibre niya ako ng Dunkin Donuts. At saka frutas. Oo, akala ko ba? Dessert. Ay, galing ah. Oo Alam mo ba? Mami. Mami.
plants na nandito sa aking cabinet. So, if you know, sa kwarto ko dahil medyo maliit lang, is wala akong choice kundi ilagay dito yung mga paninda kong pants. And ngayon is ibababa natin to para mabenta na at magkaroon tayo ng funds for travel. So, dati puno to, kaso nilagyan ko na yung ibang mga importante. And yung ibang pants, binaba ko na talaga kasi sobrang dami ko pang hindi nabibenta. Kaya naka-face mask ako and nakasalamin kasi hindi ako sanay talaga gumising ng maaga. So, medyo maga-maga pa yung mata ko. Yung pagbibenta ng mga used clothes, yung iba mga ukay, matagal ko na siyang ginagawa. So, before, naglatag din talaga ako dun sa bahay namin dati ng mga used clothes at binenta ko talaga sila. I think that was 2013. So, 13 years old, nagbibenta na ako. And, yung recent lang, nitong nag-pandemic, nag-resume ako ng business ko. And, honestly, kapag bumibili ako ng mga bulto, hindi naman talaga sila nabibenta agad. Lahat. So, merong mga hindi nabibenta. So, ito yung mga latest stocks na meron ako na yung iba nandun na sa baba. And ito yung iba na galing naman doon sa cabinet. Pinaglalagyan ko ng mga binibenta ko. So, tingnan natin kung kahit pa paano meron tayong kitain, diba? Kahit 100, 200 lang yan. It's still a kita, a profit, at para din meron tayong pangdagdag ng funds. Pa! Help me! Hindi ko pala kaya. Bukas na lang. Thank you. Mission impossible. Hindi ko alam kung paano buksan yung doon. Yan. Kasi naman, ba't naman nakainiwan dito? Ang hirap pala nito. Ang hirap pala magkarga-karga. Saludo talaga ako sa aking mga magulang. So, yun na nga. Meron ng dalawang bumili. Bibigay daw nila yun for someone. Yung isa, naka 215 pesos. And then, yung isa, 50. Tapos yung isa, 190. So, pag ganun lang, at least, nakabenta na. So, ito pala yung setup natin for today. Yung mga iba, nalagay ko sila sa hanger para kahit pa paano meron style yan. So, ito yung mga pinrint ko kanina. So, ito, meron tayong tape measure. Sa baba, sa ilalim yung ibang mga pwedeng tignan. Siyempre, bilhin din. Ganda nito kasi hindi lang siya kasya sa akin. Binibenta ko lang ng 100. Ito din, 100 na lang. Hindi lang talaga kasya sa akin pero minsan kumukuha din ako sa mga benta ko para magamit.
Ano yun? So, ito na nga yung nangyari kanina. Mga around 3 p.m. na-receive ko yung documents na galing sa Japan, which is yung primary na documents na kailangan ko para makapag-apply ng commercial visa. And then, by that time, is nag-work ako. Sumunod pa yung aking period. So, meron akong period. Binilang ko yung days sa calendar kung maabot ba siya dun sa working days na marireceive ko yung visa kasi nga merong mga darating na holidays this next week. So, sabi ko, sige, i-push natin today. Nasa isip ko talaga hanggang 9 p.m. yung dito sa travel tours, dito sa SM. So, what I did was, nagmadali akong tapusin yung mga work tasks ko. And nagka-problema pa ako kasi naubos yung ink ng printer ko na black. So, hindi ako makapag-print ng ibang kailangan. So, ang ginawa ko, nagpabili ako kay Papa ng gamot sa dysmenorrhea at nagpabili na rin ako ng ink para dun sa printer. Dahil umorder naman ako sa Shopee kaso hindi pa dumadating. And then, around 5 p.m. nagpe-prepare na ako. Ang original plan ko talaga, mag-commute. Since mamadali ako, angkas na lang. Pero, pumayag yung kuya ko na samahan niya ako. Ano? Buksan natin. Ay, paano ba ito? Paano ba ito? Ayun. Ganito ba? You will learn the value of a hug this week.